Miss, nahanap na namin ang tao. Ang taong hinahanap mo nasa Pangyang Mental Hospital. Wow! 20 taong gulang ka na. Huwag kang magbiro. Mas matanda ka pa sa ospital na ito. Miss, siya yung hinahanap mo. Baka nagkamali tayo. Totoong 20 na ako. Sa ilang araw, magiging 21 na ako. Kung ayaw maniwala, itanong. Sige, Saish. Naniniwala na ako. Ayos na yan. Pero hindi ko na maaabot ang 21. Sobrang luma na ang mga piyesa ko. Ano? Tingin ko baka ngayong araw na ito bumagsak. Hoy, ball pumasak. Sira ang elevator at delikado. Kanino lugar galing ang pasyente? Bakit nakawala? Hindi mo alam abala kami. Tumabay ka. Oy. Huwag niyong pasukin yan. Sabine Yo Bawal Pumazok, Diba, Camine Gang Pumazok Ngayon. Sino ba itong baliw? Ali Natayo. Kung ano sinasabi mo nta. Ano bang mahjong na yan nagsasalita pa, sige pa mainisin mo ako. Sasaktan kita, umalis ka. Sinabi ng poste ng ilaw sa malapit nang bumagsak ang tulay na to huwag nang lumapit pa. Sa pag-alaga ng bata, bakit siya tumatakbo delikado? Pasensya na, talagang pasensya na. Pasok mongoloid ka. Kinfang, nagbibiro ka ba kahit gusto mo ako, hindi mo pwedeng sabihin kung ano-ano. Sinabi ng punong nasa gilid ng kalsada na yung boyfriend ko, nasa kama, kasama yung best friend ko, abay baliw ka ba, lumayo ka na lang sa buhay ko, umalis ka. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, Brian Nananwala. Talagang bumagsak na. Nagkatotoo ang sinabi ng batang yun. So, pareho tayong mag-ama na may utang na loob kay bata. ball pumasak. Ngayon talaga papasok kami. Saan galing ang baliw na to? Tara na. Hanap kita ng ganito katagal, at hilig mo pa ring makialam. Kung hindi kayo maniwala sa akin, Naniniwala ako. naniniwala ka sa akin. Hindi kailangang magsinungaling. Miss. Ang sinasabi mo pwedeng totoo sa ibang lugar. Pero nasa ospital na mga may sakit sa pag-isip tayo. Naniniwala sa sinasabi ng taong may sakit sa pag-isip. Kita namang may problema siya. May gusto ka bang sabihin? Sakay ka, dadalhin kita sa masarap na pagkain, mag-ayos tayo konti. Sige. Magano, boss? Bayad na, boss. Kukunin ko na ang cots. Hintayin mo, Akyo, Mr. Su. Ay, oo, Mr. Sun, bail walalang yan. Pasensya na, pasensya na. Lahat marumi na, lahat marumi na. Ano ba, saan ka humahawak? Alam mo ba kung magkano itong damit ko? Yan ay top luxury limited edition worldwide. Binili para sa birthday party ni Emerson. Nasira lahat dahil sa'yo. Madam. Bakit na yon kaleng? Ibugbog nyo ang walang pakundangan na ito. Oo. Tika puwid kong magbed. Sige na. Anong ibabayad mo?
May sira ka? Kahit ibenta mo buhay mo, hindi ito sufisyente para sa halaga ng damit ko. Ignorante, dalhin niyo itong baliw sa ospital ng baliw. Ayoko ah. Tumajoke. Mabait kong anak. Kilala mo ba tong baliw? Pasensya na, pasensya na. Hindi mabuting tao ang amo ko. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Masama talaga siya. Napakasama talaga niya. Kuya, huwag ka sanang magalit. Hindi AKO galit. Nakikita mo kami. Ay, naku. Pakitulungan mo ang amo ko. Yang masamang babae, sa makalawa, agawin na niya ang mana ng ama ng amo ko. Nakikita mo kami, kaya alam namin may paraan ka. Saiji, huwag kang sabihin nyo ng dahan-dahan. Ganito kasi, ang amo ko ay madrasta ng dalaga. Nag-agawan sila ng kumpanya na iniwan ng ama ng dalaga. Sa pista ni Lolo Son sa Makalawa, dadalhin ang matatanda para bumaliktad. Mawawala ang apelido na susabong grupo. Mahal ni Lolo Son ang antigong gamit. Maraming binigay na antigong bagay ang masamang babaeng ito kay Lolo Son. Kaya kung makakahanap ka ng mas magandang regalo para sa amo mo, baka sakaling magbago ang isip ni Lolo Son at tulungan ang amo mo. Sige, salamat. Naiintindihan ko na. Suching, lakas mo magsabing hindi siya baliw. Oh. Suking, simula na mamatay ang tatay mo. Lagi ka hindi normal. Ang dami mong luxury items, lahat para sa kanya yan, di ba? MGA Tao, kunin ninyo ang mga yan. Ibalik yan sa tindahan. Tingnan natin sino ang mga has. Peter Jong, ikaw lang ang pangalawang ina ko. Sinong kasama ko, sila ang gagastusan ko. Wala kang pakialam, DBA. Ginagamit mo ang pera ng su family, kaya may pakialam ako. Bakit mo pinoprotektahan ang baliw na yon? Baka nagustuhan mo na siya, trapik ang walo kang hiyo. Mukhang hindi talaga pwedeng ipasa ang kumpanya sa'yo. Kung hindi, magagasta mo lang sa taong tulad niya. Anong taong tulad niya? Ikaw babae, linisin ang bibig. Suching, inutusan kita na ibalik ang taong ito sa ospital ngayon din. Kung hindi, ang posisyon mo sa sugro ay hindi mo maasahan. Pinapayuhan kita na itigil mo na yan. Saga, ang pinaghirapan ni Papa ay ingatan ko. Ang kampanya. Hindi mapipunta sa'yo. Sisi. May determinasyon ka, tingnan natin kung sino ang magtatagumpay. Makikita natin. Okay ka lang ba? Okay lang. Tin Fong. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Walang problema. Anong walang problema? Ibig kong sabihin, kahit anong tulong, walang problema. Gusto mo pa rin akong ibalik sa ospital ng baliw. Maliit ba ang tisin ko? Tingnan natin. Peke ba tu? Anong peking panty? Hindi naiintindihan. Tinyo. Huwag kang umalis eh. Bro, tingnan mo itong ano sa tingin mo? Itong kulay ng glaze, tingnan mo. Kaya ba ni Queen Fang ito? Kampanikaw. Suching. Narinig ko na ang regalo mo ay pinili ng baliw na ito. Anong ginagawa mo dito? Makhang todo na. Aking mahal na anak. Kung malaman ni Ginoong Son na ang regalo para sa kanya ay pinili ng baliw na ito, magagalit kaya siya at himatayin. Sino ka? Nakikita mo ako? Buti naman, pwede mo ba akong tulungan hanapin ang amo ko? Omo. Oo. Ang pangalan ng aking Panginoon ay Ki. 2,000 taon ko na siyang hinahanap. Chi. Suching. Tanggapin mo itong sakit sa pag-ilipat mo ako palayo.
Huwag mong dumisan ang hangin dito. Kayong dalawa, mag-antay ka lang. Ito ang espesyal na regalo ko para kay Lolo Son. Dahil sa aming malapit na relasyon, hindi na kailangan hintayin ang handaan para ibigay ito. Pakidala mo ito sa loob para sa akin. Oo, tama ka, Boss Jiang. Ako ay isang jade hairpin. Hinahanap ko siya ng napakatagal. Mauna ka sa loob. Pupunta ako sa likod bahay para makipagkita kay Lolo Son. Ang step mo naman gawa ng sarili niyang problema. Hindi makakaligtas. Wala Layman. Nasaan na siya? Sino yon? Anong nangyari? May tao sa likuran natin, nagdududa kami na magnanakaw siya, putulin ang kamay at itapon. Lolo Sunmei, masasamang mangyayari sa inyo. Sandali. Anong sinabi mo kanina? Ulitin mo nga. Lolo Son, sabi ko may masasamang mangyayari sa inyo. Dahil sa regalong dala ni Jiang Yan. Sinasabi kayo na, bakit Paula, Dala and I Lolo Son yan. Ito ay buhok na alahas ng sinaunang rey. Anong gusto mong sabihin? Pinapaalalahanan, matagal na ang relasyon namin ni Boss Jiang. Kung ngayong araw hindi mo maipapaliwanag, hindi lang kamay ang kukunin ko sa'yo, pati buhay mo. Sige, aminin kayo na ang todo. Lolo Son, itong alahas na hawak niyo. Napakabigat ng aura. Kapag hawak mo ito, malas ang nakadikit sa'yo. Sa simula, baka wala pang mangyari. Pero habang tumatagal, mas madali kang maaksidente. Makatagilid ka lang ng walang dahilan. May mahulog mula sa itaas. Aksidente sa sasakyan. Lahat pwedeng mangyari. Boss, kakagalaw mo lang kanina. Muntik ka nang mabunggos sa paso, di ba? Tumahimik ka. Sige, tuloy mo. Mandang Son, alam nayo BASI Lady Chi? Si Lady Chi, tunay na pangalan ay siya ang pinakamamahal na consort Gaozu Liu ba. Pagkatapos mamatay, Neijing Empress Dowager SI Empress Liu. Ito ang mahalagang bahagi. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos, ipinakulong ni El Hao si Lady Qi sa Yongxiang. Inutol ang buhok at sinakal sa bakat. Inutol ang kamay at pa, binulag, binalda ang pandinig at ibinilanggo sa kulungan. Tinawag ng kasaysayan, Renji. At ito, ang kasamang ipinalibing kay Lady Qi. Sigurado ka ba? Si Lady Chilang ang iniibig ni Gaozu, lehon nagagamit na ginamit. Lahat ay iwukit ang tunay na pangalan. Totoo naman ano. Jiang Yan, ikaw na babae. Tika, Ano pa ba? Ano pa ba? kapatid. Sino ka? Kita mo ba ako? Ang katawan mo. Ako si Siyam na butas na Jed, palaging meron akong itim na uso. Anong pinagsasabi mo? Ikaw, ano nakita mo? Gino ang son. Ang suot ninyong alahas na jade. Ibinigay rin sa inyo ni Jiang Yan. Marami siyang binigay sa akin. Ito ang paborito ko. May problema ba? Malaking problema ito. Gino ang son. Bago pag-usapan ng kwintas, may ilang tanong ako sa inyo. Pakisagot ng tapat. Sige, sabihin mo. Ginoong Son, ikaw at asawa mo mula ikasal hanggang ngayon. Marami ng taon ang lumipas, hindi ba? Wala pa kayong anak, tama? Kahit nagbubuntis ang asawa mo, hindi natutuloy. Bukod sa walang anak, naramdaman mo ba ang bigat sa dibdib araw-araw?
Minsan bigla ako magigising sa kalagitnaan ng gabi. Pagkagising, awisan na ako ng malamig. Ang galing mo talaga, Kuya Kin. Bakit kaya ganito? Kuya Chin, bakit kaya ganito? Dahil dito, Imposible. Ito pinakamagandang jade ng South Sea. Paano magkakaproblema? tama nga ang materyales. Pero kasi, ito isang siyam na butas na jade. Siyam na butas na jade. Siyam na butas na jade na ginagamit sa patay. Para takpan ang siyam na butas. Lahat yon tinatawag na siyam na butas na jade. Saan ginagamit? Samara, Tenga, Ilong Bibig. Harapangari at Hewitt. Ito ang pampigil sa bibig. Takip sa mata, takip sa ilong, takip sa Hindi yan, kundi Ngayon alam mo na kung saan ito nilalagay. Iba. Ginoong Sun. Dahil matagal kang may shoot na bagay, umasok ang malamig na enerhiya sa katawan mo. Kaya naman nagiging sanhi. Hindi ka komportable. Kaya wala kang yanik. Koyen, babae ka. 1,000 bagay lang iyan. Puro libong bagay itong binibigay mo sa akin. Anong ibig sabihin nito? Gusto ba akong patayin? Sige. Sige nga. Ang ganda ng bagay na ito. Ibabalik ko ito sa puwit ni Jiang Yan para manumbalik ang galit ko. Tawagin ang lahat. Oo. Boss Zhang, pagkatapos ng araw na ito, yayaman ka. Kailangan mo kaming tulungan. Oo nga, Boss Jiang. Kami mga matatagal ng kasama ni Su ay nangangailangan din ng tulong mo para mas umunlad pa. Umaysa kami sa iyo, Boss Jiang. Walang problem, magtulungan tayo para kumita ng malaki. Sige. Tara, tara, tara. Nandito na ang magandang anak ko. Halika na rito at magbigay galang sa mga boss. Tama ang sabi ni Boss Zhang. Lahat ng nandito ay ituring mong mga tiyuhin, kaya paggalang mo sa amin ay mahalaga. Bakit ka nakatayo pa diyan? Hindi mo ba kami iginagalang? Pasensya na, Uncle Wang. Yon ay hinihin. Hinihintay mo yung may sakit sa pag-isip. Ate Jiang, anong nangyari? MGA, kasama. Mga kasama, ang mabait kong anak ay pumunta sa mental hospital ilang araw na nakakaraan. Dinala ang isang maliit na may sakit sa pag-isip. Nagpakita pa sa Maynila. Ano? Sa kanila lamang pa si Old Su nakakatapos lang mamatay. Di pinapansin ni Lit. Ganito kakapal ang mukha. Sobrang kalokohan ito. Kakaibigan ako. Hindi ayon lang, mahal kong anak. Sabihin mo, kung lumabas si Ginoong Son at malaman niyang ang regalo mo ay pinili na isang may sakit sa pag-isip, ano kaya ang isipin niya? Ano? Ang regalo kay Ginoong Sun, panapili ing may... Gusto mong mag-bankrupt ang kumpanya, Suking? 70% ng order ng Sugroup ang nakaasa kay Ginoong Son. Kung magalit siya, saan tatayo ang Sugroup sa Haicheng? Ang pinaghirapan ni Sudongyang ay magiging wala. Mukhatyo at Tia. Si Queen Fang, hindi siya may sakit sa pag-isip. Espesyal na tao ka ba? Kunin mo yung regalo na pinili niya, tingnan natin. Ito'y regalo para kay Lolo Son. Sabi ni Queen Fang, hindi pwedeng buksan na maaga. Kaya, Silipin lang natin. Hindi naman masasara. Bakit kaya? Hindi ba ito maganda? Nahihiya kang ipakita sa lahat? Ganon ba? hindi talaga. Kaya, Tama na Suking, talagang nahibang ka na. Gaya mo, babaeng wala sa ayos, paano mo pamumunuan ang Sukor? Ginawa mo bang laruan ang pundasyon ni Lao Su? Iniintindi ba ang kabuhayan ng mga empleyado ng Sukor? Sa sinaunang panahon, pa ang pagsasawalang bahala sa buhay ng tao. Ang regalo na pinili ni Kinf, talagang magugulat si Lao Su. ipakita mo na at mangha ang lahat, hayaang makita ng lahat. Ano kaya ang inihanda ng baliw mong nobyo na regalo? Nga. Ilabas mo ang tag. Bilisan mo, ilabas mo. Hindi pwede. Akyat ka at tignan mo. Dalhin mo dito. Tama na. Suking, ba't di ka nagigising sa katotohanan? Sulao malapit kay Jiang Sir.
Suking, hindi pa huli ang lahat para aminin mo na. Kung para sa iyong ama, may awa pa si Jiang Sir. Kung hindi, hindi ka makakaalis dito sa Sun House. Mr. Sun, Hubarin mo ang pantalon niya. Ipasok mo. Huvak. Sige, lahat tayo umupo na. Siya, maliit Su. Nagpasya ako. Ang susunod na proyekto ng Su Group ipauubaya sa iyo. Si Su ay nadaya, hindi siya angkop sa ganitong responsibilidad. Nga, kumuha siya ng sira-ulong boyfriend, pati iyong regalo para sa iyong kaawan, iyon din ang bumili. Paano asikasuhin ang kumpanya? Tumigil kayo. Ang sinasabi niyong sira-ulo ay siya ba? Brother Chin ay bisita ng Sun Residence. Siya ay talagang baliw, hindi maayos ang kanyang utak. Gamitin mo iyon. Sige na. Kailangan ko pa bang turuan ako ng mga bagay? Kung hindi ka naniniwala, Sun Lao, tingnan ang regalong inihanda ni Supa sa iyong kaarawan, inihanda ng basurang iyon. Nahihiya siyang ilabas ito at ipakita sa iba. Sun Lao, nanunumpa ako sa sarili kong dangal. Ang ibinigay ni Queen Fang ay tiyak na hindi basura. Kung ganoon, ilabas mo ang bagay para makita ng lahat. Nga, hindi mo nga magawang kuhanin ang gamit, anong sinasabi mo? Ipaubaya ko na po sa inyo, Ginoong Son. Ang bagay na ito ay para sa inyo. Sige, maayos lang. Buksan mo na. Nanabiye, Wala yun, kasi ang lahat ng resulta at obligasyon ay sa inyo mga bisita na narito. Wala kaming kinalamandayan. Basura Baito, Sir en Freezer Lanyan. Ito yung bagay na ito, gawa sa metal. Kung ito'y tunay na antigong, paano naman walang kahit isang kalawang? Tama, hindi nila pinaghirapan magpanggap na may kalawang. Nakakatawa talaga. Ginoong Son ay isang eksperto sa koleksyon. Siguro mas mabuting kayo na lang ang titingin. Medyo hindi ko pa rin maintindihan ang bagay na ito. Tunay na pekenga ito. Huwag magbiro. Limitado ang kakayahan kong tumingin. Wala akong nakikitang kakaiba. Hindi, Ginoong Son. Bagong pasok sa larangan, makikita na hindi ito antigong bagay. ONGA, Ginoong Son. Baka naman mas mabuti kung ako ang titingin. Si Master Wu, hindi ba siya ang punong tagapayo ng International Antiques Association? Oo, Zianga. Pati nga mga nawalang artifacts mula sa ibang bansa, ay siya ang nag-a-assess. Sikat siya sa pagsusuri ng mga ganyan. Tignan natin kung paano pa magdadahilan itong baliw. Nga, kahit sino makakakita dapat niyan. Anong trip namang ipakita pa kay Master Wu? Tumahimik kayong lahat. Ayos na bagay ito. Lawson, pag naglabas ka nito, di ka na makakatulog. Anong kwento nito? Narinig mo na ba kung paano nagsimula ang mga Baozi? Sa panahon ng tatlong kaharian, Zhuge Kongming nag-imbento siopaw. Noong mga panahong iyon, ginamit ang siopaw para palitan ang tao bilang alay sa Diyos ng ilog. Ayon sa kwento, pang-ritual ito. Bukod sa siopaw, ginamit ni Zhuge Kongming ang meteorite mula sa langit para gumawa ng isang insensaryo na may mga kababalaghan para sa pagkakalma at mahabang buhay. Anong ibig sabihin nito? Tama. Talagang ito ay walang katapat na halaga. Indiengia, Master Wu. Anong biro yan, even kalawang na ito? Wala kang alam. Ang meteorite ay may mga elemento na kayang pumigil sa kalawang. Ito ang kakaibang katangian ng insensaryo. Sabi nga nila, ang yaman ay hindi dapat ipakita, lalo na kung ito'y kayamanang nagpapahaba ng buhay. Kaibigang Son, ang batang ito ay ayaw ipakita para sa ikabubuti mo. Ngayon, mukhang may nag-isip na ng masama sa yaman mo. Tingnan ko nga kung sino ang maglalakas loob na pag-interesan ang kayamanan ni Sun Kang. Aray, ang puwet ko. Kaibigang Sun, maging maingat ka. Tayo na.
Boss Jiang, ano gagawin natin gayon? Ano ang gagawin? Ano sa tingin mo? Sabihin mo nga sa akin, dahil wala na kayong awa. Huwag niyo akong sisihin sa kawalang Ano ang ibig niyong sabihin? Chairman Jiang? Si Swing, sudonggang naugod-ugod. Di ba sila matagal na gusto makuha ang proyekto ng Taoyuan? Makabubuti na makita si Ginoong Wen para matupad ang pangako sa mga shareholder. Bibigyan ko kayo na isang malaking pagsisimula na walang patutunguhan. Sa oras na iyon, tingnan natin kung maatim pa ng susi ang kinikilalang pamilya. Ano pang hinihintay mo? Alalayan mo si Madam papunta sa sasakyan. Kita mo, sabi ko na yung malaking kontrabida ay wala talagang balak magpahinga. Proyekto ng Tao Yuan siya. Gino Ongwan. Hawak ni Pangulong Su ang kamay ng taong iyon. Nakita kayo, sino ang taong nakaakit sa malamig na si Emarsu? Isa kayang misteryosong tikoon? Ang kalokohan. Isa siyang gigolo na umaasa sa mga babae. Hindi tama yan, hindi mura ang damit niya. Binili ni Pangulong Su ang lahat. Hayaan mo silang sabihin ang gusto nila. Bakit mo ba ito pinapahalagahan? Hanggat wala kang pakialam, wala akong pakialam. Sa ngalan ng aking dating Panginoon, nagpapasalamat ako kay Ji Xin. Pwede ko bang itanong kung sino ka? Isa akong tasa na mahal ng dating may-ari. Kapag iniisip ng bata ang dating may-ari, kinukuha niya ako. Hey! Tama, matagal ka nang kasama ng tatay ni Suki. Alam mo ba ang proyekto sa Taoyuan Village? Alam ko. Iyon ay proyekto gustong makuha ng dating may-ari para sa pangarap ng taong mahal niya. Hindi ba para matupad ang pangako sa mga stockholder? Oo, pero hindi lang. Ano ito sabihin? Maraming paraan para tuparin ang pangako. Pero ang proyekto na ito ay para dun sa dahilan Para SA MGA Mahal SA Buhay. Para kay Suin. O para sa nanay ni Suking. ang proyekto palang ito ay para matupad ang hiling ni Jiang Yan. Sigurado ka BA. Sigurado ka BA. Hindi ko naiintindihan dahil proyekto ito ng isang hardin. Ano ang koneksyon nito sa pagtupad ng hiling ng mahal sa buhay? Kahit matayo ang hardin, hindi naman siya makatira doon. Kliyente ng proyekto ay makapangyarihang Ginoong Wen kapag nasiyahan. Mas madali na ring maayos ang iba pang bagay. Ganon pala. Ginoong Qin, pakitago ang lihim na ito sa dalaga. Baka hindi niya matanggap ang katotohanan. Bukod dito, sana tulungan niyo po siya na matapos ang proyekto. Ito ay hiling ng luma ang ama at ito rin ang hiling ng dalaga. May tutulong BA kayo? Matapos ang proyekto, kailangan patunayan na may kakayahan ang pamilya Su. Mga materyales para sa pagsasaayos ng Taoyuan ay pinakamaganda. Pero nagkaproblema ang Huang Huale Wood sa construction. Alam BA Ito and I Su Ching? Nakaabala pa kami kay Huwag ka nang laging yumuko. Hindi naman AKO Yumako. Palagi akong nagre-research. Hindi naman ako sa'yo nakikipag-usap. Sino kasama mo? Kasama mo na naman ba ang isang bagay? Pwede AKO Somali. Wala. Meron ka bang kailangan tulong ko? Wala sa ngayon, naghanda na ng lahat ang tatay ko bago siya namatay. Yung Taoyuan Fiam Project kayang-kaya ng sa household namin yan. Okay, lalabas muna AKO. Master Shin. Anong ginagawa mo rito? Wala akong dahilan sa pagpunta dito kundi humingi ng tulong sa'yo.
Alam mo ba kung saan makakabili ng murang kahoy na maganda ang kalidad at marami? Alam ko ang isang lugar, Chin Master. Chin Master, sugal sa kahoy, katulad ng sa bato. Isang talo, isang panalo. Pareho lang sa sugal sa kahoy, maari kang mawalan ng lahat o biglang umangat. Aba, Senior-san, bihira, aba. Kailangan nyo ba ng kahit ano? Lahat dito ay original. Bibigyan kita ng 20% na diskwento. Boss Kui, ang nasa tabi ko na si Chin Master ang bibili ng kahoy. Chin Master. Anong klase ng kahoy ang kailangan nyo? Mayroon ako ditong 1,000 taon na sandalwood at 100 taon na huwang-huwali. Gagawa ba kayo ng mga muebles, beads o insenso? May proyekto ako at kailangan ko ng kaunting kahoy. Malaki ang kailangan mo, ano? Dahil recommended ka ni Emerson, bibigyan kita ng 20% discount. Hindi na, nandito ako pa tumaya gamit ang kahoy. Ayos lang, sandali lang. May isa pang mahalagang customer. Kapag dumating na ang lahat, magsisimula na tayo. Boss, nandito na ikaw. Uy, Boss Jiang. Hindi ito magkikita kung hindi magkaaway. Pinsan ni Jiang yan, panganay ng pamilyang Jiang. Lolo nila Jiang sa probinsya ay kilala sa paghawak ng legal at illegal na Kaya pala ganyan kabilis pinalaya ni Emerson. Dali, magsisimula na ang karera ng kabayo. Boss, simulan na natin. Miss Lu, dumating pa kayo. Pasok po. nag-iisang anak ng pinakamayaman sa Jiangchen. Nag-isang anak ng pinakamayaman. Miss Liu, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Ako si Jiangbo. Ang pamilya ko ay Suagu, Mabalakita. Mga kaibigan, parehas pa rin na patakaran. Lapit na kayo para tingnan ang kahoy, pero tingnan lang gamit ang mata. Huwag hawakan. Hindi rin pwedeng alisin ang tela sa ibabaw. Simulan na. Mr. Qin. Mga kaibigan, Sino sa inyo ang pinakamahalaga? Ako ang pinakamaganda. Gawa-gawa lang yang sayo, puwet at dibdib may pad. Akin, natural. Ano naman kang natural, ang loob naman ay bulok. Ikaw. Ay ganoon pala. Alam kayo. Ito, tapos na pala. Oo. Hi, ako si Liu Linjo. Nakita ko, kakaiba ang paraan mo sa pagtukoy ng kahoy. Di ko alam, itong mga kahoy na to, alin ang mas maganda? Sa tingin kayo. Miss Liu, tingnan siya, ang bata pa niya. Ano bang alam niya sa kahoy? Essay pa. Narinig ko, tinitingnan, inaamoy. Pero di pa narinig na sinasabi. Sa tingin ko, tong taong to. Sira Yulo. Tama. Sira ulo nga ako. Huwag na kayong magtanong sa akin. ayos na. Oras na. Lahat, pakisulat ang bid ayon sa numero. Panimulang presyo, magsisimula sa 1,000,000. Hindi mo ba kailangan tingnan ulit? Tapos na ang bidding. Pwede mo nang sabihin alin ang pinakamahusay diyan. Miss Liu. Itong mga kahoy dito. Ang kahoy na ito. 100 taon na ligaw na sanda. Halaga. 30 milyon pataas. Unang po. Talagang ito ang pinakamahal sa lahat ng kahoy na ito. Tungkol naman sa pangalawang tumpok. Artipisyal na pinalago na ginto na kahoy. Kahit hindi masyadong mahal. Pero hindi rin mababa ang presyo sa merkado. Mga 15,000 pataas.
tungkol sa ibang kahoy na ito. Puro basura lang. Di ba tama ang sabi ko? Yung panggalawang tombak. Yan ay totoo ngang ginto sinulid na nara. Pero ulakaw. Maari mo lang naamoy, medyo banayad. Hindi masyadong matindi. Sa tingin mo kulang sa taon ito. Artificially farmed ito. Hindi BA? Bihira ang ganitong kawayan sa bansa, pero sa ibang bansa hindi sigurado. Ang Golden Phoebe Wood ay may amoy kahoy, bulaklak, at prutas, sulit sa 3 o 5 milyong piso. Talagang mahusay si Master Gu na agad makita ang pinanggalingan ng mga kahoy na ito. Ang galing. Master Guyangu, wala akong kakilalang mataas na katulad mo. Master Chin, ano tingin mo? Sa tingin ko ang pile number 2 ay tambak lang ng bulok na kahoy. Pwede pang panggatong. Para sa paggawa ng muebles, hindi pwede. Paano mo nagawang questionin SI Master Gu? Sa tingin mo, alin sa mga ito ang pinakamaganda? Ang tambak na numero 2 ay may mga anay at bulok na. Pero kahit papaano, ito'y ginto sa kalikasan pa rin at may halaga. Tungkol naman sa tambak na numero 1, Pikian. Mula sa iba pang kahoy, sa tingin ko ang tambak na numero 3 ang pinakamahalaga. Ano, numero trace? Ang pinakakaraniwang kahoy ang pinakamahalaga. Talaga bang marunong ka sa kahoy? Ginoong Gu, ano po ang masasabi nyo? Tombak numero 3 e puno. Kung ibebenta hanggang kilo, abot ng 2,000 hanggang 3,000. Kaibigan, mali ang tingin mo. Ang kahoy sa tambak na numero 3 ay panggatong lang ang gamit. Narinig mo yan? Ang boss na mismo ang nagsabi. Hayan mo na. Siangapala. Sinabi mo kanina, ang pinakamataas na presyo ay sa tambak na numero 3. Magkano ang sinabi mo? Sinasabi mo para mapatawa mo kami. Master Chin, seryoso ka ba? Siyempre, magkano ang sinabing halaga? 10 million. 10 million. Naku, gumastos ka ng 0 milyon para sa tambak ng kahoy. Mayaman ka talaga. Tignan natin. Mga kaibigan, narito na ang mga bid. Sasabihin ko na, ang bid para sa pile number 1 ay 20 milyon. Congrats, Boss Jiang! Kailangan kong makuha ito. Sa pile number 2 ang bid ay 3 milyon. Congrats, Miss Lu at Master Gu. Sir Son, hindi ba sabi niyo siya ang nag-iisang anak ng pinakamayaman? Bakit natalo siya sa apelido, Jiang na ito? Kailangan ko ng screen, madilim ang kulay ng nan mo. Mas gusto ko ang kulay ng golden silk nan mo. Pa sa pile number 3, ang bid ay 0 milyon. Congrats, Sir Sun at Ginoong Chin. Mang Son, paki-deliver mo itong mga kahoy sa address na ito. Alam mo namang basura yan, bakit mo pa yui? Natatakot sa tatay mo, di ba? Hindi mo alam Valdez? Mas waldas ka kaysa sa akin. Maestro Chin, sabihin mo kung ano ang nasa tambak numero 3? Ordinaryong kahoy lang naman yan. Bakit mo pa pinaganda? Tingnan mo muna yang sa iyo. Gumastos ka ng 20 milyon para sa maliit na nagbabalat na ebony, pero mukhang hindi tunay. Sige, ipakita natin sa'yo, probinsyano. Boss, alisin mo ang tela para makita niya ang tunay na kalidad ng ebony na ito. At itong amoy, pati na itong mga bituin sa kahoy, kung hindi ito tunay, gagawin ko itong pulbos at inumin ko. Mukhang hanggat buhay ka, ay inom ka na. Kung hindi ito peking, luluhod ka ba at tatawagin mo akong 3 beses na lolo? Kaya MOBA? Walang hilang party, Keogong. Master Chin. O Sijish, ipaliwanag mo kung saang parte ito pek. Ang kulay ng kahoy na ito, kahit mukha siyang nara, ang kulay ay sobrang pante. Parang isinawsaw ang buong kahoy sa pintura hanggang mababad ito. Kahit na matagal ang amoy, ang pinanggagalingan nito. Wala kang alam, totoong ito. Zang ayon kabi a kay gulaw? Nagkamali rin ako, totoong pek ito. Gawing pulbos at inumin na lang. Ikaw. Boss Jiang, ang tao dapat tuparin ang salita. Hindi mo ba gagawin ang pinangako mo? Sige.
Chin Magante Ka Lang. Hindi pa natatapos ang inom. Manami pa ito. Tara. Ginoong Kin, kakasabi mo lang na ang mga kahoy ko bulok na. Ta. Totoo ngang bulok na ito. Itapan emaw na. Ginoong Kin, gusto mo bang pumunta sa akin para tumulong? May trabaho na, AKO. 3 bilyong sweldo. 5 bilyong sweldo kasama ang 1% taunang kita ng Liu Group. 1% ng Liu Group? Ginoong Kin, seryoso ako dito. Paumanhin, Miss Liu, kahit bigyan mo ako ng 10 bilyon, wala akong interes. Palm. Saan ka pumunta kahapon? AKO. Teka, hindi pwedeng sabihin. Kapag natanong ito, baka mawala ang proyekto ng Taoyuan Village. Bakit di ka nagsasalita? Hindi mo naman ako binigyan ng trabaho, kaya lumabas lang ako saglit para mag-relax. Ano ito? Wala kang trabaho, may meeting, ikaw ang mag-ayos ng dokumento, dalhin mo doon. Pagkatapos na meeting na to, makakapagsimula na tayong magbid sa proyekto ng Taoyuan. Makikita niyo dito kung paano natin ginagamit itong regulation bots. Halos ganito lang. Gayon, sang-ayon ba kayo na i-bid ng sa corporation ang proyekto ng Taoyuan? Kung wala kayong tutol, kung ganoon ako. Sanali lang. Ganito kalaking bagay, bakit hindi nyo man lang ako in-inform? AKY isa rin sa MGA major stakeholders ha. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako rito dahil hindi ko maatim na makita kayong lahat na pumapasok sa apoy. Mga kasama, pahintulutan nyo akong ipaalala na ang proyektong ito ay may malaking panganib. Kung mananalo sa bid ang Sukor, siguradong may kalakip itong pagkabangkarot. Ano? Ito Y. Nagsisinungaling ka. Ano bang balik mo, Jiangyan? Nagsisinungaling. Tingnan mo na lang. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang mga vot para sa atawan siyang IPK. Iyong mag-ama para makuha ang target nila. Pumapabor sa mababa upang makalamangan. Linaloko ang MGA stockholder. Naisip PA. Pag nagawa na ito, Paano ito ihahatid sa hinaharap kapag nagkaaberya? Hindi lang masasayang ang mga naunang gastos. Magkakautang pa ng bilyon-bilyong pisong utang maubos ang lahat. Tanong ko sa mga sumaari ba nilang panagutan? Hindi pa alam ng lahat kung sino ang kliyente ngayon, di ba? Kilalang kilala si Wen kapag may nangyari dito hindi namin ito kayang panagutan. Hindi maaring mangyari kaya, susuportahan nyo pa ba si Suking para lumahok sa proyektong ito? Hindi pwedyan. ONGA. Paano kung peki ang MGA yung Hollywood? Paano natin sisimulan ang proyekto mga su? Niloloko nyo ba kami? Kapag nagalit si Wen, buhay natin ang nakataya. Hindi lang kayo hindi dapat lumahok Suking, kailangan mong panagutan ito. Mag-resign. At bayaran ang aming mga naunang gastos. Mga kaibigan, tahimik muna lahat. Sino ang nagsabi na may problema sa kahoy na iyon? Kung kayo'y nag-aalala, bakit di natin silipin sa bodega? si Aoyai, noong kasama mo pa ang tatay ko, nagkaproblema ba ang kahoy na ito? Hindi rin ako sigurado, pero si Boss Su ay nababahala rin ukol sa kahoy na ito dati. Ano?
Mga kaibigan, tingnan nyo ito. Ito ba ang mukhang Hollywood? Ito NGA, e parang ordinaryong Nga, para itong fake na napaka-fake. Baka nga totoo ang sabi ni Jiang, na si Su at ang kanyang anak ay gumagamit ng peking kahoy para matapos ang kwota nila. Sinadya nilang magtago ng pek. Boss Su, may nais ka bang ipaliwanag? Tama ka, Mr. Su. Kailangan mong panagutan ito. Oo, panagutan. Mabait na anak. Sinasabi mo bang kailangan natin na inspektor para ito suriin? Sinalilang. May kailangan ka pa ba? May kakaiba sa mga kahoy na ito. Joke ba yan? Akala mo ba magagawa mong gawing huwangwali ito, parang sa ginto? Bakit hindi pwede? Ikaw talaga, matigas ang ulo mo. Akala mo lahing tao tenga. Kung kayang gawin mo itong kahoy na ito maging nara. Sige, kakainin ko ito. Sa harap mo, itong kahoy. Bakit gustong-gusto niyong magkapatid ang kumain na kahoy? Anong ibig mong sabihin? Walang ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin naniniwala si Emar Jiang na may problema sa kahoy na ito. Lohiko. Kung ganun, tayong magtaya. Kung may problema ang kahoy na ito, ibibigay ko sa inyo, kayo ang bahala. Kung wala naman problema sa kahoy na ito, kaya na. Hindi ko kailangan na kainin mo ang kahoy na ito. Kailangan mo lang ibalik ang shares ni MSU at mawala ka na lang. Paano? Sinasabi ko talaga na baliw ka. Akala mo ba karapat-dapat ka sa lahat ng shares ng Su? Ikaw pala. Hindi ba lalaban? Ikaw. Tarong gago. Sige. Kung mali ang sagot mo, tingnan mo paano kita parurusahan. Iabot mo yung balakol sa akin. Sabi mo may sekreto yan, diba? Sige na, buksan mo at tignan kayo. Tama. Huwag kang magsisi. Kapag binyak mo ang kahoy, kahoy pa rin yan. Ano inaasahan mo na magiging ginto? Muntik na tayong mautakan ng loko. ONG. Parang kapanipaniwala yung sinasabi niya. Ikaw lang pala talaga. Huwag kang magmadali. Hindi pa ako tapos maghati. Kapag natiuli. Mali. Ito. Anong amoy ito? Galing ito sa kahoy. May prutas na amoy at konting amoy ng sandalwood. Mali. Parang amoy ng ambar gris ito. Old Wu, tingnan mo sa ilalim mo. Ito. Imposible. Imposible kahit ang pinakamataas na grado ng ambar ay walang epekto sa akin. Mas malakas ba ang kahoy na ito kaysa sa ambar? Ginoong Jiang. Kamusta? Magpapatuloy pa ba tayo? Kamusta? Ginong G, ang kahoy na ito. Anong nautal ka? Sige. Sige, sabihin ko na. Baka kahoy ay Vanglongwood. Isa ito sa pinakabihirang kahoy. Mataas ang kalidad, lampas sa huwang Hollywood. Isang bodega ng ganito karami. Baka umabot ng bilyon ang... Ano? Hindi maaari. Paano magiging pek ang kahoy dito? Ako mismo ang nag... Miss Jiang. Ikaw mismo ba? Wala kang pakialam. Alam kayo na. Pinalitan mo. Ang mga kahoy. Wala kang pakialam. Ngayon, nasa harap mo na ang katotohanan. Dapat mo nang tupran ang teya mo, DBA? Anong teya? Kung natalo ka, dapat mong ibalik lahat ng shares ng Su Group at umalis sa pamilya Su. Talaga ba? Bakit di kayo malala? Huwag magbintang ng walang besehan. Lahat ng tao dito narinig ka. Gusto mong iwasan pa. Si Jiang lang naman, Monsieur Su. Nagbibiruan lang kami. Sineryoso mo naman. ONG. Mr. Jiang. Pero Sisi, hindi na kailangan nating sabihin pa kung magkano ang halaga ng shares ng top 5 shareholders, di ba? Paano posibleng isang salitang pustahan lang, ibigay mo na? Kahit na wala namang problema ngayong sa kahoy,
Inosente ka, paano ka pababayaan magpatuloy sa pangasiwa ng kumpanya? Narinig nyo ba? Sabi ng mga shareholders, gusto mo pang makuha ang shares ng sushi? Managinip ka. May magandang kasabihan. Kung gagawa ka ng gulo, dapat handa kang suklinayan. Tama. Pwede akong magpatotoo sa nangyari. Sino? Tagapagmana ng pinakamayam. CBB Lulingyu. Sa negosyo, mahalaga ang kredibilidad. Kahit sa simpleng pustahan, kailangan tuparin. Tama ba? Kahit anak ka pa na mayaman. Hindi kita tatakasan. Jijiang, sa negosyo, hindi lang kredibilidad ang mahalaga. Nagmamalasakit pa rin sa mukha. Mula nang nandito akong si Liu Lingyu bilang saksi, kung hindi mo tutuparin ang pustahan at ibigay ang bahagi kapag kumalat ito. Wala nang nais makipagtulungan sa inyo. Ikaw. Jijiang, ipasa mo ang bahagi ng Su Corporation. Anak na babae ng pamilyang Jiang ng Lins ka pa rin. Hindi kilonggong galitan si Miss Liu. Jijiang. Kahit hindi mo isipin ang sarili, isipin ang pamilya Jiang. Kelma ka lang. Ginoong Jiang. Tapdin mo na lang ang pustahan. Su Ching. Kayong dalawa. Hintayin nyo lang ako. Tingnan natin. Miss Liu, salamat sa tulong mo. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Ganon ba? Sakto lang, may kailangan ako. Gusto ko sanang humingi ng tulong kay Miss Su. Sige pa. Hinahangaan ko talaga ang kakayahan ni Pinfang. Ano es ating Montag, baka puwedeng. Ibigay mo na lang siya sa akin. Nagbibiro lang. Si Ginong Qin ay hindi naman gamit na pwedeng ipasa-pasa. Pero si Infang, kung sakaling magbago ang isip mo, bukas palagi ang pintuan ng pamilya Liu para sayo. Hindi na muna kita, paalam na. Kuya. Inalayas ako ng pamilya Su. Ano? Walang hiya, ginawa ni Su ito sa'yo. Dahil lahat kay Su King, pangalan ni Qin Fang na baliw. Ang pagkatanggal ko, yan ang utang na loob ko sa kanya. Qin Fong. Kuya. Kilala mo siya? Capon sa Haiching Wood Market. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ko nang nakilala ang panganay na anak ng pamilya Liu. Sinira ng batang ito ang plano ko. Pinaalis ka rin niya sa pamilya Su. Hinatulan na niya ang sarili niya. Kuya. May paraan, pwede kang makipag-cooperate sa akin. Sigurado matatalo natin sila. Kahit na pinipigilan tayo ni Liu Lingyu, walang magagawa. Talaga? Alam mo ang proyekto ng Taoyuan Village, ang kliyente. Si Mr. Wenbie? Ang ibig mong sabihin. Tama. Isa siyang makapangyarihang tao. Ang iba't ibang bansa ay narespeto siya. Kahit ang pinakamayaman na pamilya ng Liu. Sa harap ni Ginoong Wen, wala lang tayo. Noong gustong gawin ni Su ang proyekto para lang mapabango kay Ji Wen, pero patay na siyang gayon. Ako ang pinakamaraming alam tungkol sa proyekto ng Taoyuan Sheng. Bumili si Su na isang batch. Nung dekalidad na Huang Wali Wood na nasa akin din. Basta Teo. Ang ganda niyan. Kaya kahit si Liu Lingyu, kailangan niyang yumuko sa akin. Wala pakialam kay Liu Lingyu. Basta matapos ang proyekto ng Taoyuan Sheng, ang Su family ang magdadala ng bilyong utang. Ako si Su Kving. Nakikita ko ang paghihirap ng ama bumagsak. Gusto kong makita masahol ang buhay ni Qin Fang kaysa kamatayan. Sige. Si Aoyai, wala pa ba yung imbitasyon mula kay Ginoong Wen? Su, gusto mo bang magtanong? Ikaw na ang magtanong. May problem ba? Kumpleto ng mga materyales ng bahay ng batang amo sa Peach Garden. Makikipagkita siya kay Ginoong Wen, maliban kung Maliban kang ano? may nauna na. Nana. Alam ko na kung sino. Baka mabuti ito. Ano ang ibig ninyong Naalala mo ba? Sinabi ko sa'yo. Kung malaman ni Miss ang katotohanan ng proyekto, masisira siya. Alam ba ang proyekto ng Taoyuan Village? Oh. Yan ang proyektong gustong makuha upang matupad ang nais ng mahal niya. Tama rin. Kanino ka ba kinakausap? Wala naman. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Nakakakilabot yang tingin mo. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang proyekto ito? Hindi ka magsisisi. Sige. Sisiguraduhin makilala mo si MR Wen.
ginagawa mo, Mr. Qin, para kumbinsihin ka na pakawalan na siya. Hindi ko akalain na na-delay ang imbitasyon ni Marwen, gayon lang dumating sa opisina. Congratulations sa iyo. Hintayin mo na lang ako dito sandali, maghahanda lang ako. Mr. Qin, ano ang nangyari sa imbitasyon na yan? Ito, gusto mo, Bukod yan, sa tingin mo ba may bibigay pa ang pamilya sa akin? Pero tapusin natin ito bago umalis. walang problema. Kapag nalaman niya, masasaktan siya. Hindi ko sinabi sa kanya. Ano ang gagawin mo pag dumating? Bahala na, sabihin na lang na naglakbay sa mundo. Bumalik na lang pagkatapos ng Wala na ring ibang magagawa. Ang dami nang na-invest mo dito. Hindi alam ng dalaga na nandito ako. Pinasasalamatan kita sa ngalan ng dating amo at ng dalaga. Bumalik ka? Kumusta ang paghahanda ng kompetisyon? Meron ka bang tiwala sa sarili? Bakit naman? Iba naghanda na tayo ng pinakamagandang kahoy. Siguradong mapapabilib si Ginoong Wen. Sa huling 10 taon, 3 beses lang nagbigay ng imbitasyon si Ginoong Wen at wala pa talagang nakatanggap ng kanyang misyon. Lalong-lalo na yung makuha ang kanyang loob. Kahit na naghanda ako ng pinakamagandang kahoy, pero ang mahalaga ay dumaan sa 3 pagsubok na itinakda niya at makaharap siya ng personal. Hindi ka parents sumisagaw, ha? Anong ginagawa mo rito? Para makita si Ginoong Wen. Ay ikaw, Manager Sue? Anong ginagawa mo? Inimbitahan ka ba ni Ginoong Wen? Siyempre, may imbitasyon ako, kaya nandito ako. May imbitasyon ka. Mang Jerry, tuloy po. Sabi mo may imbitasyon ka, di ba, Suking? Pasok ka sa main. Mang Su, tuloy po kayo sa... Ano? Terpasik Teo. Master Sidu. Kilala mo siya. Pinuno ng 7 matatandang eksperto ng Antikes. Ang Oriental Master na nalampasan si Marwen ay kanyang guro. Gayon, siya ang numero 1 sa mundo ng antigong kalakal. Sabi mo hindi siya nagkakamali. Hindi ko akalain na maabutan siya. Mga kaibigan, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pasok po kayo. Dahil nandito na kayo, bakit hindi kayo maupo at mag-enjoy sa tanawin ng lawa at tikman ang inihanda kong alak? Ito na siguro ang unang pagsubok. Mga kaibigan, ang alak na ito ay may halong mga sikat na alak mula sa iba-ibang bahagi ng bansa. Pwede ninyong tikman at hulaan kung ano-anong alak ang nandito. At sino man ang makakakuha ng tamang sagot ay ihahatid ko sa kabilang pampang. Kapag mali, babalik na lang. Ilan lahat ang class ng alak dito? Kailangan yung tikman para malaman. May limitasyon ba sa dami ng tikim? 3 beses kayong makakatikim. Kung tama lahat ng sagot nyo, makikita naman yan. Alam mo ba ang alak? Huwag kang mag-alala, alam ko lahat. Ang batang ito, masyadong mayabang. Kahit ako hindi ko magawang sabihin na alam ko lahat, pero nangahas ka pa. Sige, pwede na kayong magsimula. Suking, ang boyfriend mo talaga, hindi kami binigo. Nagwala siya sa harap ng wing god, hindi ka ba nahihiya? Kamusta na as I Malapit na. Natapos na. Ange Sagoni Master situé Wuliang YE, Fanju, Maote. Zue King Luzu Laojia Oxi Fengju. Talagang mahusay ang guro, ang sagot ay eksakto, sagot ni Ginoong Qin. E Wuliang Ji. Fenju Maote. Mukhang kinopya mo yung sa amin, bakit pareho ang sagot natin? Si Qin Fang ang unang nagbigay ng sagot. Kung may nangopya, kayo ang kopya sa amin. Nakakatawa naman na sinasabi mong kinopya kayo ni Master Situ. Toti naman. Ayos na, may kaunting pagkakaiba sa dalawang sagot na ito, ang alak ninyo kumpara sa alak ni Master Situ. May isang dagdag, ergo tao. Ngayon ay inaanunsyo ko, ang nakapasa ay Master Siton. Kayo dalawa ay pwedeng bumalik. Suching, alam kayo na, bumalik na kayo at maghintay. Sigurado akong tama ang sagot. Baka nagkamali ka. Kinfang, parang nasisiraan ka na ng ulo. Si Master Jiu Xian ang gumawa ng tanong. Paano siya nagkamali sa sagot? Sa tingin mo ba, magkakamali ako? Baka yung tao mo sa ilalim ang nagkamali.
Sige, pakinggan natin. Hindi talaga walang laman ang mangkok na yun. May laman yung ergoto. Tapos nung nagsalin ng ala, itinapon ang ergoto pero hindi hinugasan ang mangkok tapos nilagyan ng 6 na ala. Ikaw ba ang nagsalin ng alak? Ano ang laman ng mangkok dati? 2 beses na itong tuba. Mr. Chin, binabawi ko ang sinabi ko kanina. Ang tawag nila sa akin ay lasenggo. Ngayong nakita kita, talagang may mas magaling pa pala. Hayaan mo akong yumuko bilang paggalang. Emar Lesenggo, sa mangkok ni Master C2. Tama ba na mayroong 2 pang tuba? Itong mangkok ko. Siguradong hindi nagkaroon ng tuba. Kung meron, malalasahan ko. Yung mangkok ni Master Situ, dati na bang may laman na tuba? Paano na ang resulta ngayon? Dahil tama kayong dalawa, pwede na kayong sumama sa pagpunta sa lawa para makita ang pangalawa kong guro. Madali lang ang pagsubok ko. Piliin nyo lang ang isang piraso ng bato mula sa silid at hiwain ito sa harap namin. Kung sino ang makakuha ng mas mahal na jede, siya ang makakapasa. Ziga. Magandang umaga sa lahat. Gising na. Pair. Gising na. Ang taas pala. Wong Laban. Saj, tuloy nyo ang tulog nyo. Teka lang. Pwede mong hiwain ang kahit anong bato sa kwartong ito. Pero hindi ang bato na ito, akin ito. Anong gagawin mo, Tak? Hindi ka naman sasali sa amin. Ganon pala. Hindi pala tayong dalawa ang maghahamon kundi siya. Kailangan lang mas mahal. Ang bato kaysa sa kanya. Pa makapasa sa rondang ito. Sige. Agad-tapos ay hahanap ako ng ibang mga bato. Giro sure. Ito ang batong pinili ko. Pumili ng batong pampatimbang ng adobong gulay pang pustahan. Talagang kakaiba ang personalidad. Wala akong magagawa. Inili mo na lahat ng magaganda. Kaya ano ang ibig mong sabihin? Inaamin mo ang pagkatalo. Paano iyon possible? Dahil ayaw mong sumuko, sa tingin mo ba mananalo ka? Siyempre. Talaga, di itako kahit bata ka, dalhin kuta. Buksan mo para sa akin. Imperial na berde, salamin na uri ng imperial na berde. Ganito kalaking bato, lagpas bilyon ang halaga, di ba? Si Master Sit ay talagang bihasa. Humahanga ako, ikaw na ang susunod. Sige, Terna. Sandali may plano si Master Sit. Hindi ko na rin kayang maghintay. Tao. Tulungan mo muna akong buksan ito. Ang pulang kulay na ito, paang nagtipon-tipong dugo, walang halong karumihan, at napakapuro pa. Pambihira ito sa loob ng isang siglo. Napakahusay na jede na dugo ito. Jinung Sitong. Ano ang pakiramdam mo? Mahirap makakita ng jede na dugo. Lalo na ng ganitong klase na napakahusay na jede na dugo. Ang halaga nito, hindi bababa sa 10 bilyon, natalo ako. Aba, Maestro Situ, hindi pa ito nasusuri, paano ito natatalo? hindi mo pa binubuksan, hindi ako naniniwala na mas mahal pa ang bato mo kaysa sa akin. Hindi ako naniniwala na mas mahal pa ang bato mo kaysa sa akin. Ha? Esensya na kung ganoon. Tao, buksan ang batong ito para sa akin. Walang lumabas na jed. Sirang bato para sa pagpreserba ng gulay, may jed sa loob niyan? Nanggangarap ka, Tao. takpan mo ang bibig niya. Huwag magmadali. Gupitin mo dito. Naging berde na. Kamusta ang kalidad, Master? Ganong PRin. Karaniwang berde lang. Wala namang kakaiba. Sandali lang. Tunay na jade. Hindi pa lumalabas yan. Kamalasan. Ang batong ito ay maliit lang ang posibilidad na maglalaman ng jede sa isang palo mo. Wala nang silbi ang batong ito. Hoy, palayasin nayo siya. Sandali lang. Bake it. Kaharap si Ginong Man, hindi pa nga kayo pumasa sa pangalawang bahagi at gusto nyo pa ring manatili? Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos basagin ang bato. Ay tong bitaw. Nabasag mo na ng husto, may natitira pa ba? Gino ang sure. Pakitingnan po kung magkano ang halaga ng batong ito.
Ito ba ang sinasabing batong may batong jade? Napakamahalagang esensya ng jade. Jade Gel. Paano nangyari ito? Master, paano ito nangyari? Ito, ilang daang taon nang nawala, marahil ay isang kayamanan ito. Kayo dalawa. Pwede na kayong umuwi. Bake it. Mga tao, ihatid ang bisita. Sandali lang. Kin. Hindi ako naniniwala na mahusay mo. Pustahan tayo. Bakit ako makikipagpustahan sa'yo? TSS hindi ka o kailangan. Ano ka ba? Ayoko lang magpatalo, gusto kitang makita. Kung makakatawid ka ba sa 3 level na wala pang nakakaraan? Ano kung nakaraan ko? Kung magawa mo, ibibigay ko sa'yo ang kamay at paa ko. Mananatili na lang ako sa bahay, hinding-hindi na lalabas. Sige, Halika, sumama kayo sakin. Hero. Si Sukrink et iba nakapasa sa second bahagi NG estudiant. Mem. Pangatlong bahagi. Alam kyaw na. Hey. Kailangan mo lang malaman. Alain Ange Piqué. Alain Ange Totu. Makaraos ka na. Hindi ba't madali lang ito? Paano kung tama ang hula ko? Sa 10 taon, wala pang tumama, Ginoong Kin. Gusto mo bang subukan? walang espiritu ang espada na ito. Hindi ba pwedeng makipag-usap? Tingnan mo siya, nagsisimula na naman. Mas mabuti kapag ganyan. Una. Tingnan mo siya, mukhang bastos. Kung hindi mo alam, akalain mo nagpapakilala sa magandang babae. Tanong ko lang, antigong bagay ba ito? Oo, akon ga. Ito naman, Bakit sasabihin sa'yo? Hindi. hindi ba hindi kayo marunong magli? Tama, pero pwede kaming umiwas na sumagot. Naku, pakisap. Matulungan mo ba kami? Maari ko lang sabihin na lahat ng bagay ay may kaluluwa. Kung kaya mong makipag-usap sa mga bagay, dapat walang bagay na imposible makausap. Ginoong Kin, may nakita ka bang anumang kakaiba? Lahat ng bagay ay may espiritu. Pero bakit hindi ko makita ang espiritu ng espadang ito? O baka naman nakita kayo, pero hindi kayo alam. Sabihin mo, Mang Wen, bago sagutin ang tanong mo, gusto kong magtanong muna. Sige, tanong mo. Sa tingin mo, antigo na ba ang espadang ito? Hindi pwede yan. Si Ginoong Wen ang nagtanong. Mandaray. Naandaya ka. Wala namang sinasabi si Ginoong Wen. Bakit ikaw ang maraming sinasabi? Walang problema. Oh, Kung ganoon, ang sagot ko ay, perehong sinaunang bagay. sigurado ka ba? Hahaha, sabi ni Ginoong Wen kanina, isa lang ang totoo, isang pek. Pilit mong sinasabi na pareho ang totoo. Kita mong peke ang espada na ito. Hindi mo ba muna pag-isipan? Kung mali ako, ito'y mali sa tanong mo, Ginoong Wen. Chin Fang, nalaloko ka. Ang tapang mong questionin si Ginoong Wen. Ha. Galing mo, Ginoong Kin. Ikaw ang unang sumagot ng tama sa loob ng 10 taon. Ano? Sandali, Jiang Yan, saan ka pupunta? Ginoong Son, maghahasik ka ba ng lagim sa harapan ni Ginoong Wen at pipigilan akong umalis? Mukhang sanay ka na sa pananakot gamit ang ibang tao. Sayang lang, kasi may dala akong ebidensya ngayon. Tanong ko sa'yo, Jiang Yan, saan mo dinala ang mga troso na binili ng tatay ni Suqing? Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo, wala akong alam. Sinabi na sa akin ni Ginoong Wen ang lahat. Ikaw ang nagpalit ng mga troso at ginagamit mo pa. Ngayon, nahuli ka na. Kaya pala gusto mong Ang mga troso na iyon. Ikaw pala ang may kagagawan. Tawag kayo ng tao. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob mangahas kayong galawin ako, papatayin ko si Suqing at sarili ko. Jiang Yan, magbago ka na. Magbago son, sinasabi ko sa'yo, ginagawa mo lahat para sa pamilya so sasaksakin kanila sa likod balang araw. Pag dumating na ang oras na yan, wala ka nang matitira. Jiang Yan, nagkakamali ka. Nagkamali ako. Hahaha Chin Fang, sinasabi kayo sa'yo. Gayon, kabaya mo ako deti, noong ako'y na-inlove agad sa tatay niya. Kahit salungat ang pamilya, umalis ako ng bahay. Itinakwil ako na matanda, ngunit pinili ko pa rin siya. Subalit sa huli, ibinigay niya lahat ng ari-arian kay Suqing.
Wala akong naiwang anuman. Jiang yan, talaga nagkamali ka. Suking, natulungan mo na ang tatay mo na tuparin ang kanyang hiling. Sa tingin ko, may karapatan ka ng malaman kung ano talaga ang hiling ng tatay mo. Gino Ongwan. Sa tingin ko, alam niyo po. Siempre. Ang tanging hiling ni Ginoong Sunoon ay isa lang, na makabalik ka sa pamilya Jiang ng may paangal. Ano? Ito ang hiling ng tatay ko. Niloloko nayo ako lahat kayo. Sans kilala mo ako. Dapat alam mong hindi ako nagsisinungaling. Hindi pwedeng ako ang nagnakaw ng kahoy. Ako ang nagdulot ng depresyon niya hanggang mamatay. Ano ba talaga nagawa kayo? Ha 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 ha. Lakas ng loob. Sabi mo hindi ka magsisisi. Auslang ako. Nabilak ako. Hinahanap niyo po ako, Ginong. Ihanda kontrata para formal na kunin si Queen Fang bilang personal na tagapayo. Taunang sahod, Ha, Ginong Su? Parang hindi yata tama ito. Sinabi ko nang pumunta ka. Ang daming sinasabi. Oh, Ziege. Pong son. Bakit pumunta dito? Yumi po kayo. Ito'y pinadala ni Chin Fang para sa'yo. Tin Fong. Kiga. Bakit hindi siya pumasok ngayon? Nasa inyo siya. Tingnan mo muna ang laman niyan. Make a resign siya? Bake it? Ay napilitan lang din siya. Jinongson, ano ba talaga ang nangyari? Hindi pa kayo. Hindi ko pa kasi siya napasasalamatan. Naalala mo pa ba? Kahoy na kinuha. Chin Fang pumunta bumili ng kahoy. Alam ko may problema sa mga kahoy na ito, pero nung nasa market, nagustuhan ni Liu Lingyu. Paano nangyari iyon? Sinabi niya na ikaw ang nag-utos na samahan ka. Hindi ako nasa negosyo. Bakit kailangan ng maraming kahoy? Bakit siya nag-resign? Hindi ko alam ang tungkol sa mga kahoy. Siya ang tumulong. Puwit ako sorry. Pag-resign, wala kinalaman sa bagay na ito. Naalala mo pa ba? Isang buwan na hindi mo pa natatanggap imbitasyon ni Wen Lao. Siya ginamit kondisyon para kay Liu Lingyu ibigay ang kwalifikasyon sa'yo. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Kinakalabitin ako. Sigurado, Ang proyektong ito, Hindi ka ba magsisisi? Suching. Natulungan mo na ang tatay mo na matupad ang kanyang hiling. Sa palagay ko kaapatan mong malaman ngayon kung ano talaga ang hiling ng ama mo. Ako'y nagulat, siya palagi ang tumulong sa akin ng palihim. Hindi ko alam na naglaan siya ng ganito karami. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Sir Su, anong ginagawa mo? Nakikiusap ako, Jinongson. Sabihin sa akin na saan siya kahit gustong umalis. Ako. Gusto ko rin maging masaya. Sa paghatid sa kanya. Pongson. Nasa airport sila. 3 oras na lang at lalapag na. Sandali. Miss Liu, bakit alas kawawang palam? Miss Su, paano ka nakasunod? Suching AKO. Ano AKO, huwag isipin na resignation letter ay sapat na. Kailangang bumalik kasama ako para ayusin. Nandito ka para manggulo. Bakit hindi? Tao KO aside Chin Fong. Inisip mo bang pwede mo siyang kunin ng walang pasabi? Miss Su, lalaban ka ba sa pamilya Liu? Ginustong sumama sa akin si Pin Fang para sa imbitasyon. Parawad na lang. Ako, hindi natatakot sa pamilya Liu nyo. Umalis na tayo. Teka lang, Miss Su. Mas mabuting tanungin ang opinyon ni Qin Fang. Ipinangako niya sa akin ito, hindi makatarungan idamay mo siya. Mukhang hindi tama, ano? Qin Fang, sabihin mo sa kanya kung sino ang pipiliin mo. Qin Fang. Tin Fong. Tin Fong. Ang mga babae talaga nakakatakot.
Bawat isa'y parang tanong na pangkamatayan. Kuya, pwede mo bang tulungan ang nanay ko? Hindi na talaga niya kaya. Nenea mo, Anong ginagawa mo? Kailangan mo ba na tulong? Siya ang nanay ko, kuya. Pwede mo ba siyang tulungan? Naku,